May idea ba kayo mga bata kung saan gagamitin ang malaking letra? Kung wala, ay ating talakayin. Pakibasa ng sabay-sabay. Gamit ng malaking letra. Ginagamit ang malaking letra sa pagsisimula ng pangungusap. So ginagamit daw ang malaking letra sa pagsisimula ng pangungusap. Saan nga gagamitin ng malaking letra? Yes, John Paul? Tama, sa pagsimula ng pangungusap. So, ito ang mga halimbawa. Ang nanay kong maganda. So, base sa halimbawa, nagsimula ang pangungusap sa malaking letra. Kuha nyo ba mga bata? Magaling. So, sa pangalawang halimbawa naman, pakibasa, Christine. Ako ay isang batang babae. So, ano ang napansin mo sa inyong binasa, Christine? Tama. Malaki ang letra sa pagsimula ng pangungusap. Magaling ka, Christine. At ngayon naman, pumunta tayo sa ikalawa. Pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Ginagamit ang malaking letra sa tiyak ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. So ginagamit daw ang malaking letra sa tiyak ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Saan nga gagamitin ang malaking letra? Yes, Justin? Tama, sa tiyak ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ayun, ma'am. Ito ang mga halimbawa. Pakibasa. Kyle. Tao, Iverson. Hayop, bantay. Sa bagay, ay Adidas. Lugar, Dapitan City. Pangyayari, Pasko. So, base sa halimbawa, at pansin nyo, sa bawat simula ng salita ay malaki. Dahil ito ay tiyak ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ngayon, mga bata, may halimbawa ako dito. Pakibasa ng sabay-sabay. Sobrang guwapo ni Iverson. So, anong napansin nyo sa halimbawa? Yes, Dalde. So, tama. Tama ang iyong sagot. Malaki ang letra sa pagsimula ng pangusap. Dahil ito ay dito nagsimula ang pangusap. At saka malaki din ang letrang I sa salitang Iverson dahil ito ay tiyak ng ngalan ng tao. Tumpaka, Dalde. At ngayon, mga bata, may idea ba kayo kung saan gagamitin ang maliit na letra? Kung wala, sige. So ito, pakibasa ng sabay-sabay. Ginagamit ang maliit na letra sa ditiyak ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. So, ginagamit daw ang maliit na letra sa ditiyak ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Saan niya gagamitin ang mga maliliit na letra, mga bata? Yes? Zay? Tama yung sagot. Ginagamit ang maliliit na letra sa ditiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. So, ito ang halimbawa. So, pakibasa ng sabay-sabay, mga bata. Sa tao, nanay, bagay, cake, hayop, pusa, lugar, aralan, pangyayari, pagdiriwang. So, base sa mga halimbawa, pinapakita ko rito, ay maliliit ang simula ng mga salita. Tama kayo. Dahil ito ay ditiyak na ngalan ng tao,
bagay, hayop, lugar, o pangyayari. At ngayon mga bata, kita naman kung mga halimbawa. Yes, basahin mo. Hena, ang sarap ng cake. So ano ang napansin mo sa halimbawa, Hena? Tama ka. Nagsimula sa malaking letra ang pangungusap at saka maliit ang K sa salitang cake. Bakit kaya maliit ang K sa salitang cake, Hena? Tumpak ang iyong sagot dahil ito ay di tiyak pangalan ng bagay. At ngayon, sa pangalawang halimbawa, basahin mo, yes, right. Punta kami sa simbahan para magsimba. Ano ang napansin mo sa iyong binasang halimbawa, Ryan? Mali. Bakit kaya mali? Tama ka. Kasi nagsimula sa maliit na letra ang simula ng pangungusap. Di ba? Dapat malaki ang letra simula kapag sa pagsimula ng pangungusap. Tama ka, Ryan. At ngayon mga bata, sinong may idea dito kung ano ang bantas? Wala. So ating i-discuss. So bantas, pakibasa ng sabay-sabay mga bata. Bantas ay mga simbolo o pananda na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng mga teksto. So ang bantas daw ay mga simbolo o pananda na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng mga teksto. So ngayon mga bata, may tatlong bantas na ipapakita ko sa inyo. Ito ay ang tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. So ito ang simbolo ng tuldok, ito naman ang simbolo ng tandang pananong, at ito naman ang simbolo ng tandang padamdam. So ngayon, ating tatalakayin kung ano ang tuldok, tandang pananong, at tandang padamdam. So, sa tuldok muna tayo. Pakibasa, Wilindi, tuldok. Ginagamit bilang panapos sa mga pasalaysay, pautos, at pakiusap ng mga pangungusap. So, ang tuldok daw ay ginagamit bilang panapos sa mga pasalaysay, pautos, at pakiusap ng mga pangungusap. Saan niya gagamitin ang tuldok? Yes, Flory? Tama. Ginagamit ito bilang panapos sa mga pasalaysay, pautos, at pakiusap ng mga pangungusap. So, ito ngayon ang halimbawa. Ipapakita ko sa inyo. Basahin ng sabay-sabay. Si Vincent ay mabait. So, base sa halimbawa, nagtatapos ang pangungusap sa tuldok. Kasi ang pangungusap ay pasalaysay. At ngayon, sa pangalawang halimbawa naman, basahin mo, Jeremy, buksan mo ang pinto, Kyle. So, base sa pangungusap, bakit kaya tuldok ang nasa hulihan, Jeremy? Tama. Kasi ito ay pautos na pangungusap. Saan nga ulit gagamitin ang tuldok? Yes, Vicky? Tama. Gagamitin ito sa panapos sa mga pasalaysay, pautos, at pakiusap ng mga pangungusap. At ngayon, pumunta naman tayo sa tandang pananong. Tandang pananong. Pakibasa. Yes, Margie. Ginagamit sa hulihan ng pangungusap na pananong. So, ginagamit daw ang tandang pananong sa hulihan ng pangungusap na pananong. Saan nga ulit gagamitin ang tandang pananong? Yes, Daki.
Tama. Sa hulihan ng pangusap na pananong. Ngayon may halimbawa akong ipapakita sa inyo. So, pakibasa ng sabay-sabay. Maganda ba si May? So, anong napansin nyo sa pangusap? Tama kayo. Ang hulihan ay tandang pananong. Kasi ang pangusap ay nagtatanong kung maganda ba si May. At ngayon, sa pangalawang halimbawa naman, pakibasa Zane. Ano sa tingin mo, Zane? So, ano ang napansin mo, Zane? Sa halimbawa, tama. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Kasi ang pangusap ay nagtatanong. At ngayon, pumunta naman tayo sa tandang padamdam. Pakibasa, Cyrus. Tandang padamdam. Ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. So, ginagamit daw ang tandang padamdam sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Isa ng matinding damdamin. So, may mga halimbawa ako na ipapakita sa inyo. So, una, pakibasa. Yes, Moro. Mabuhay ang bagong kasal. So, anong napansin mo sa pangusap na inyong binasa, Moro? Tama. Ito ay nagtapos sa tandang padamdam. Kasi ito ay nagpahayag ng masidhing damdamin. Ngayon, sa pangalawa naman, pakibasa, Lovely. Tulong. Tulungan niyo ako. So, base sa halimbawa na yung binasa, Lovely, ano ang napansin mo sa pangusap? Tama. Ito ay nagtapos sa tandang padamdam. Kasi ang pariralang tulong ay nagtapos sa tandang padamdam. At ito ay nagpapahiwatig ng masidhing damdamin. So, ano nga ulit ang bantas? Yes, Jason? Tamang yung sagot. Ito ay ginagamit sa hulihan ng pangusap. Malagaling tandaan natin mga bata na dapat wasto ang baybay na gagamitin natin sa pagbuo ng pangusap para mas maintindihan ang mensahe na nais nating ipabatid. At ngayon mga bata, may katanungan ba kayo sa ating aralin ngayon? Kung wala na, may mga naintindihan nyo na ba ang lahat-lahat? Mahusay! Kung ganyan, ay may ininda akong mga aktibidad dito